Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ri. 24 anyos, taga Quezon Province pero ngayon ay nandito ako sa Laguna nagtatrabaho. Dahil sa may mga nagpapadala sa ng kwento base sa kani-kanilang karanasan, ay matagal na ring sumagi sa isipan ko na bakit hindi ko subukan. Pero dahil nga sa sobrang abala ko ay hindi ko na maggawa-gawa. At ngayon na lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito. Sa totoo lang medyo nagdadalawang isip ako sa panahon ngayon. Marami nang hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Kabilang naroon ang ilang tao sa paligid ko. Pero kahit ganoon, gusto ko pa rin subukang magbahagi. Bakit? Siguro, dahil sa bukod sa trip ko lang, ay gusto ko ding maging isa sa mga taong nagsasabi na totoo ang mga bagay na ito. Sa dami na naging karanasan ko, ay gagawin ko ang makakaya ko na ibahagi yung mga nag-iwan sa akin ng takot at kaba. Maaring hindi ito kasi nakakatakot gaya ng ibang ninanarate mo. Pero sa palagay ko, may panlaban naman ito. Lumaki ako sa isang bayan sa Quezon Province. Hindi ko na lamang sasabihin dahil gusto kong pangalagaan ang reputasyon ng lugar na ito. Kompleto naman at maayos ang lagay ng pamilya namin. Nagkaisip ako at nagdalaga sa poder ng lola ko. Mas pinili kong samahan siya sa pagtanda at alagaan siya sa abot ng makakaya ko dahil ako lamang yung apo na pwede at may kakayahan na gawin yon. Sa madaling salita, lola's girl po ako. Malapit lang din naman ang bahay nila mama, papa at ng dalawa kong kapatid mula dito sa bahay ni lola. Kaya kahit naman papaano ay nakakasama at nakakabanding ko sila. Bata pa lamang ako, nakakarinig na ako ng mga samut-saring kwento ng kababalagan mula sa mga nakakatanda, mga kalaro at kung sino-sino man. Madalas pa ay banding namin itong magpipinsan, ang magkwentuhan ng mga nakakatakot na bagay. Pero kahit ganito, katanungan pa rin sa akin noon kung totoo ba na merong mga ganito sa totoong mundo. Hindi ko akalain na sa bahay namin ni Lola, dun ko makukuha ang mga sagot at ang mga karanasan patungkol dito. Hayaan mong unahin ko ng ikwento ang patungkol sa mga nararanasan ko sa bahay namin tuwing wala si Lola. Sabihin na natin na masyadong malaki ang bahay na yun para sa aming dalawa lamang. Gawa ito sa konkreto at mismong ang lolo ko pang engineer ang nag-design at nagpakaabala sa pagpapagawa nun. Napapaligiran ito ng matataas na puno ng guyabano, madre kakao, mangga at nagkalat din ng mayayabong na sanga ng iba't ibang halaman
May balkonahe na open area. Pagpasok mo ay bubungad ang sala at kusina. Tapos isunod ng 3 kwarto. Ang isa ay bodega, habang tig-isa kami ng kwarto ni Lola. Kung may nagustuhan man ako sa bahay na ito, yun ay ang katahimikan. Mainam para sa isang tulad ko na introvert. May mga kapitbahay din naman kami pero kapwa namin ay tahimik lamang din. 13 taong gulang ako nang una kong maranasan ang pagpaparamdam sa bahay na ito. At noong araw na yun ay natutunan ko ng mamuhay kasama ang mga hindi ko maipaliwanag na elemento na kasama naming naninirahan doon. Isang araw, nakatanggap ang lola ng invitation mula sa kapatid niya sa Bay Batangas. Magfifiesta sa kanilang lugar at kailangan naming bumisita ayon sa kagustuhan ng lola. Ibig sabihin nun ay ilang araw kaming mawawala sa bahay na ito. Sumunod na araw ay naglinis ako ng kabayan. Sabado nun, kinabukasan ng alis namin papunta ng Batangas. Nalinisan ko na lahat ng sulok ng bahay at ang natitira na lamang ay ang sala kung saan naroroon ang nakabukas na TV at ang piano. Ito yung keyboard na piano na inaaral kong tugtugin ng mga panahong yon. Tahimik kong nililinis ang carpet nang bigla na lamang namatay ang TV. Yung para bang pinatay gamit ang remote. Luminga ako sa paligid at hinanap si Lola dahil sabi ko baka siya yung nagpatay. Pero nahagip ng mata ko ang remote control na nakapatong sa throw pillow sa ibabaw ng mahaba naming upuan. Wala din si Lola. Malamang ay nagpapaaraw yun sa labas kasama ang kapitbahay naming halos kaidaran lamang din niya. Inisip ko na lamang na baka naman brown out o walang power. Pero nang madako ang tingin ko sa ilaw, nakasindi ito. Aminado akong medyo kinabahan ako dahil para akong nasa horror movie na pinapanood namin ng mga kapatid ko pero pinili ko na lamang na ipagsawalang bahala ang bagay na yon. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Ilang minuto pa ang nakalipas. Ganun na lamang ang muling pagsundot ng kaba sa dibdib ko. Nang yung piano keyboard ay bigla na lamang bumukas sa harapan ko mismo. Kitang-kita ko kung paanong gumalaw ang switch on nito. At rinig na rinig ko rin ang paglagitik ng pintuan nito na sinundan ng pag-play ng mga pre-save sound nito. Binalot ako ng takot ng mga sandaling yon. Dali-dali kong in-unplug ang mga appliances namin sa sala. Hindi ko na natapos ang paglilinis ko. Agad akong umalis sa sala at dire-diretsong patakbo na pumasok sa loob ng kwarto ko. Nagdasal. Nagtataka pa si Lola nang dumating siya dahil nagkalat ang mga gamit panglinis sa sala pero hindi na ito nagtanong pa. Ang akala lamang nito ay napagod na ako kaya ganon. Lumipas sa magdamag. Pinanatili kong kalmado ang sarili ko hanggang sa mag-umaga. Araw na nang alis namin papuntang Batangas noon. Nakabihis na kami ng lola ko at nakahanda na rin ang mga gamit namin para sa 3 araw na mawawala kami sa bahay na ito. Be, isara mo na yung pinto sa kusina. Aalis na tayo. Anang lola ko. Dali-dali akong nagpunta sa kusina noon. Naabutan ko pang nakabukas ang pinto at kitang-kita ang sikat ng araw. Walang kahangin-hangin dahil Mayo ng panahon at tag-init noon. Akmang hahawakan ko na ang doorknob nang biglang bumagsak ng pasara ang pintuan. Alam mo yung kung paano magsara ng pinto ang batang nagdadabog? Ganon na ganon. Sinilip ko ang labas. Hindi nagsisigalaw ang mga dahon
para sabihin na may malakas na hangin para matangay ang pintuang yon. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil sabi ko, hindi naman ako mapapahamak ng kung anumang bagay ito. Nilahad ko ang kamay ko sa doorknob para sana pindutin ng maliit na button sa pinto para mag-lock ito. Nang sa muli, kitang-kita ng mata ko kung paanong nag-lock ng kusa ang pintuan na yon. Dali-dali akong lumabas ng bahay kung saan ay naghihintay na si Lola na handa nang umalis. Pakiramdam ko noon ay tinakasan ako ng dugo sa katawan pero nanatili akong tahimik hanggang sa makasakay kami ng bus paalis doon. Sa biyahe ay pinagtapat ko sa lola ko ang mga kakaibang bagay na naranasan ko sa loob ng bahay namin. Wala naman siyang ibang naisagot kundi ang huwag kong kakalimutan ang magdasal. Saka ako niyakap sabay sabing, "Huwag kang matakot. Hindi ka naman nila magagawang saktan." Noong mga oras na sinabi ni Lola yon, narealize ko na hindi lamang pala ako ang nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Maging siya rin pala. Ayon sa kanya, madalas kapag nasa eskwelahan ako, pakiramdam niya ay naroroon pa rin na hindi siya nag-iisa. Yung habang naguhugas siya ng plato ay tila may baynayad na hihila sa likod ng bahagi ng damit niya. O kaya naman tutunog ang mga laruan na naiwan ng bunso kong kapatid at ng isa pa naming pinsan. Kinondisyon ako ng lola ko na huwag matakot at palaging magdasal dahil hindi naman ako magagawang saktan ng kung anumang mga bagay ang naroroon sa bahay na kasama naming nakatira. Nasundan pa ang mga kakaibang pagpaparamdam pero sa halip na pansinin ay isinuwalang bahala ko na lamang dahil sabi nga ni Lola, hindi naman ako nito kayang saktan. Nasanay na lamang ako sa ganon at kinikwento ko rin naman sa pamilya namin ang mga nararanasan ko na ito. Kung meron man akong napansin sa pattern ng mga kakaibang bagay na nararamdaman ko, yun ay nangyayari lamang sa tuwing aalis ng bahay ang lola ko at medyo matatagalan ito bago bumalik. Kaya siya may tao man ang bahay na yon o wala. Kaya naman sa tuwing aalis si Lola, inihahanda ko na ang sarili ko. Lalong-lalo na kapag naiiwan ako nun. Either kila mama ako matutulog o sasamahan nila ako dun sa bahay na yon. Akala ko, sanay na ako. Akala ko ay hindi na ako mabibigla sa mga bagay na nangyayari tulad nito. Pero hindi pala. Nagkamali ako nun. Akala ko ay natutunan ko ng huwag matakot at kabahan hanggang sa dumating ang araw na kahit ang kapatid kong lalaki naging ilag matulog sa bahay namin kapag gabi. Nasa 20 taong gulang na ako nang mangyari itong labis na nagbigay ng takot sa akin. At gaya ng nabanggit, wala na ng mga panahong ito si Lola. Nasa Bicol naman siya nito kasama ang mga kapatid niya. Namamasyal at may dinaluhang espesyal na family event. Hindi ko na magawang sumama nito dahil 3rd year college na ako at masyadong abala sa eskwelahan. Nasa eskwelahan pa lamang ako noon. Nagchat na ako sa kapatid ko na magpapasama ako sa kanya ng gabing yon. Hindi naman ito tumanggi gawa ng protective din ito pagdating sa akin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Totoy, 18 taong gulang na mga panahon na yon. Sa bahay ako nila mama nag-dinner at madilim na rin ang dumating kami ni Totoy sa bahay namin ni Mami. Agad kong nilak ang gate, mga pinto, at maayos na isinara ang mga bintana gaya ng nakaugalian. "Toy, dun ka muna sa kwarto ni Lola ha. Magre-review pa kasi ako eh. May exam ako bukas." Sabi ko sa kanya. Hindi naman ito tumanggi dahil malaki ang kama ni Mami at malambot pa. Bago pumasok sa kanya-kanyang kwarto,
Nagtimpla muna ako ng kape para sa aming dalawa. Nakaugalian na kasi naming magkape habang nagpapalipas ng oras kapag gabi. Pagkabigay ko ng isang tasa ng kape ay agad din sinara ni Totoy ang pinto ng kwarto ni Mami. Nilak pa ito. Habang ako ay pumasok na rin sa kwarto ko at naupo sa study table kung saan naghihintay ang sangkaterbang libro at notes na inaaral ko noon. Hinayaan ko na lamang ang pinto na nakabukas. Tanging kortina lamang na nakalaylay ang tumatakip sa pinto ng aking silid noon. Mahilig kumanta si Totoy. Sa katunayan ay maganda ang boses nito na namana niya kay Papa. Kaya naman habang nag-aaral ako ay naririnig ko siya sa kwarto ni Lola na pakanta-kanta. Rinig ko yung kanyang boses dahil hindi naman soundproof ang walls ng bahay namin. Hinayaan ko na lamang ito sa trip niya at pinagpatuloy ang pag-aaral ko dahil kahit papano naman ay nai-enjoy ko naman kapag kumakanta ito. Ilang sandali pa, may nararamdaman na naman akong kakaiba sa paligid. May nararamdaman akong presensya ng mga sandaling yon. Sa tagal ko sa bahay na ito, ay tila nahasa na rin talaga ang talas ng pakiramdam ko. Nung una ay pinabayaan ko lang ito pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi ito nawawala. Ramdam ko pa rin yung bigat ng presensya na yon. At nang mas tinalasan ko pa ang pakiramdam ko, kusang lumingon ang mga mata ko sa iisang direksyon. Dahan-dahang nadako ang tingin ko sa pintuan ng aking kwarto. Alam ko ng mga sandaling yon na may kung anong bagay ang nakatayo sa likuran lamang ng kortina na nakatakip dito. Wala akong nakikita. Pero sapat na ang nararamdaman ko para makumpirma yon. Hindi ako kumibo. Nanatili akong alerto at inihanda ko ang sarili ko sa kasunod na pwedeng mangyari. Tuloy pa rin ang pagkanta ni Totoy sa kabilang kwarto at walang kamalay-malay sa nangyayari nun. Tahimik na binulong ko sa isipan ko na, Diyos ko, huwag naman po. Sa isip-isip ko ay hindi pa nararanasan ng kahit sino sa mga kapatid ko ang kung anumang kababalagan dito sa bahay at natatakot ako sa pwedeng mangyari pag nagkataon. Nabulabog ang pananahimik ko. Natigilan si Totoy nang bigla naming marinig ang marahas na pagpihit ng doorknob sa kwarto ni Mami na nakalak. At kung nasaan ang kapatid ko nun. Marahas ang naririnig naming tunog mula sa doorknob na yon. Tila ba pinipilit itong buksan ng kung sino pero hindi niya magawa-gawa ng nakalak na ito. Halos kalahating minuto ang tinagal ng pagpihit ng doorknob na yon. At hindi nagtagal ay nasundan din ito ng marahas na pagkatok sa pintuan. Hindi kami nakaimik ng kapatid ko sa kung nasaan kami. Ang kung ano o sino man na nasa tapat ng pinto ng kwarto ng lola namin ay tila bagalit na gustong buksan ang pintuan na yon. Ilang sandali pa ay nawala ito. Tahimik pa rin ang kapatid ko sa loob ng kwartong yon. Bagay na ikinakaba ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Kahit natatakot ay tinawag ko siya gamit ang kalmadong boses. Totoy? Walang sagot. Toy? Wala pa ring imik. Nilukob ako ng takot. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Hindi ko na alintana kung anong madadatnan ko pero pagdating ko doon, wala akong nakitang kahit ano. Wala na rin ang presensya na nararamdaman ko. Muli ay tinawag ko ang kapatid ko. Totoy. Dun siya sumagot. Ate. Ate, bakit yon? Ikaw ba yung kumakatok? Tanong niya kahit alam naming pareho na hindi ako.
Pero sa halip na sagutin ito, kinumpirma ko na lamang na ako ang nasa labas ng pintuan noon. Si ate to, gusto mo bang dito na lang sa kwarto ko matulog? Naramdaman ko ang kanyang pagkilos at dali-daling binuksan ang pintuan. Nang makita niya ako ay tila doon lang siya nakahinga ng maayos. Giniya ko siya at tiningnan ang ibig sabihin. Sumunod ka sa akin. Nang mapunta sa kwarto ay agad nang sinara at nilak ang pintuan sabay sabing, Ate, alam kong hindi ikaw yon. Tumango lamang ako sabay sabing, Huwag ka matakot, sanay na ako dito. Buong tapang kong sinabi kahit sa totoo lang, takot na takot pa rin ako. Naisipan pa ng kapatid ko na umuwi na lamang sa bahay nila mama pero malalim ng gabi. Delikado na sa labas at wala na rin kaming masasakyan dahil medyo liblib ang barangay namin at wala nang bumabiyahe sa gabi. Wala ding signal ng cellphone sa bahay namin kaya wala kaming ibang pagpipilian nun. Dito tayo magpapalipas ng gabi, Toy. Tayo ang may-ari ng bahay na ito kaya dito tayo matutulog. Sa atin ang lugar na ito. Tayo masusunod. Maliwanag ba? Hindi nakasagot ang kapatid ko at nahiga na lamang sa kama. Hindi ko na rin nagawang mag-aral noon dahil sa halip ay nagdasal na lamang ako. Ganon din ang ginawa ng kapatid ko. Habang nakahiga nga lang. Hindi maiwasan at nabalot ng kaba ang buong gabing yon. Umabot pa sa puntong magkasama kami nitong si Totoy sa loob ng CR. Nang maramdaman naming naiihi kami parehas. Ewan, sa sobrang takot yata. Nakakatawang isipin pero kailangan kong protekta ng peace naming dalawa. Kinabukasan na nagising ako ng 4:00 ng madaling araw. Ganito palagi ang oras ng gising ko dahil medyo malayo ang university na pinapasukan ko. Bago lumabas ng kwarto, nagdasal ako. Pagkatapos nun ay malakas na loob na lumabas nun. Binuksan ko lahat ng ilaw sa loob ng kabahayan at buong lakas ng loob na pumasok sa kwarto ni Lola. Wala naman akong nakitang kakaiba doon maliban sa magulong sapin dahil siguro naging malikot si Totoy. Pero ang hindi ko maintindihan sa sarili ko ay kung bakit ako sumilip sa ilalim ng kama. Ewan, dahil siguro curious ako o umaasang may makikita akong nakakatakot na nilalang. Ganun. Pero napakunot ang noo ko, Sir Seth, nang makita ang tasa ng kape na tinimpla ko para kay Totoy kagabi. Kinuha ko ang tasa. Wala na itong laman. Meron akong kutob na hindi si Totoy yung naglagay noon doon. Dahil bakit niya gagawin yun meron namang side table yung kama. Natapos akong maghanda sa pagpasok na yon. At yun lang din ang iniisip ko. Ang mga nangyari sa nakalipas na gabi. Nang magising si Totoy kunwari ay sinermonan ko ito dahil sa iniwan pa nito ang tasa sa ilalim ng kama. Pero ang sagot niya, "Baliw ka ate. Bakit ko naman yan dun iiwan alam kong tatalakan mo ako." Tsaka anong ubos? Nakatatlong higop lang yata ako sa kape na yan Kumpirmado. Kaya hindi ko na pinahaba ang usapan. Sige na, kumain ka na. May almusal dyan. Sabay na tayong umalis at may pasok ka din. 5:30 ng umaga nang makaalis kami ng bahay. Si Totoy ay pauwi sa bahay nila mama. Maghahanda dahil papasok pa rin ito sa eskwelahan. Habang ako, sakay na ng bus papuntang university. Ang nangyari ng gabing yon ay ipinaalam namin sa pamilya namin. Wala silang ibang naging reaksyon kundi gulat lang at ang payo na huwag kaming makakalimot na magdasal. Magmula noon ay hindi na natulog sa bahay namin si Totoy. Madalas pa rin itong tumambay sa amin pero hindi na ito nagpapagabi pa. At ako,
Tumagal pa ng 2 taon ang pananatili ko sa bahay na yon hanggang sa pumanaw ang lola ko nang dahil sa COVID. Nabenta namin ang bahay na yon pero wala na akong balak makibalita patungkol sa mga elemento na nakatira doon. Kung may ipinagpapasalamat man ako, yun ay wala akong kakayahan na makita ang mga bagay na ito. At kung nagkataon man, hindi ko kayanin ang mag-coexist kasama sila. Sabihin na lamang natin na ito lamang ang unang parte ng mga karanasan ko. Dahil marami pa akong ibabahaging kwento sa inyo. Yun ay kung papalarin ako na marinig ang kwentong ito sa channel mo. Thank you for being someone that allows us to validate our extraordinary experiences. Malaking bagay na may isang platform na nakakater ng ganitong mga bagay. More power to you, Sir Seth, and to your growing YouTube channel. Ri.